Magandang gabi mga mahal kong kaibigan. Ikinagagalak kong bumati sa inyo sa ating lingguhang serye ng ating paboritong tele-YouTube almanac na nakatuon sa pagpapaunlad ng memorya, utak, pagpapabuti ng function, supply ng dugo, lahat ng bagay na gusto ninyo. Kaya maghanap na ng komportabling pwesto sa harap ng YouTube screens, malasang pagkain at sa lahat ng kumakain at simulan na natin. Kaya mga kaibigan, mga buto ng bungo, para sa simula, pakinggan ninyo ang kwentong ito. Nangyari ito isang araw sa lungsod ng Moscow. Ang anak na babae ng chairman ng Central Committee of Communist Party o, sa madaling salita, ng isang partido, hindi talaga yung pinakamakapangyarihan, ang pinakamahalaga. Oo, ibig sabihin ng isa roon, sa madaling salita, naintindihan mo. Sa kabuuan, ang anak na babae, tawagin natin siyang Lyudmila. Isang araw ay naglakad lamang sa kalye noong tagsibol. Pumunta sa tindahan halimbawa sa isang magnet at nadulas, bumagsak, tumama ang kanyang ulo, hindi nawala ng malay. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Hindi nakakita ng kahit ano, kadiliman sa harap ng kanyang mga mata at sinimulan siyang gamutin. Ginawa nila ang lahat ng maaaring gawin. Magnetic resonance. Imaging, hindi magnetic resonance imaging. Lahat ng mga pagsusuri na ginawa noong dekada 70 na wala pang magnetic resonance imaging. Sa kabuuan, ginawa nila ang lahat ng pagsusuri. Ginawa nila lahat, sinuri nila sa ilalim ng mikroskopyo. Wala, maayos ang lahat. Walang anumang trauma. Walang anumang trauma sa utak. Walang anumang trauma sa mata. Nakita na maayos ang lahat. Ang pupil ng mata ay tumutugon sa liwanag, ngunit hindi makakita ng anuman. Ano ang dapat gawin? Lahat ay ginamot siya sa buong mundo. Lahat ng siyentipiko at sa Civil Brain Institute, mata, kamay, paa, lahat ay nasuri. At sa Moscow, St. Petersburg, New York, London, New Delhi, Africa, lahat ng mga institute ay pinuntahan. Walang nakatulong. Ano ang dapat gawin? At ang katapusan ng kwentong ito ay nasa dulo. Sinumang manonood ay malalaman ito. Tulad ng alam ng lahat, ang ating utak ay matatagpuan sa loob ng ating bungo at direkta. At ang mga British na siyentipiko ay natukoy na ang ating bungo mismo ay matatagpuan sa ating leeg, kaya ang daloy ng dugo sa ating utak ay nasa pinakailalim ng ating bungo. Ito ay nakasalalay sa kasalukuyang kalagayan ng ating leeg. Naglaan na tayo ng ilang bahagi ng serye natin para rito. Ngunit ngayon pag-uusapan natin ng direkta ang tungkol sa bungo, na hindi natin binigyan ng sapat na pansin. Hindi lahat ay nakakaalam nito. Ito ay hindi isang simpleng buto lamang. Ang ating bungo ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi. Ito ay ang facial skull, anatomical, at ang brain skull, kung saan direktang matatagpuan ang utak. Ano ang matatagpuan sa facial skull? Kasi alaman ninyo na, ang mukha ay naroon. Ang mga mata, ngipin, ilong, bibig, lahat ay nakaayos. Hindi tayo interesado rito. Ang interesante sa atin ay ang laman ng ating bungo, kung saan matatagpuan ang utak at kung paano hindi ito binubuo ng isang buto, kundi binubuo ng mga piraso na parang Lego. Tingnan mo, ang occipital bone, temporal bone, parietal bones, dalawang temporal din. Ang frontal bone ay isa lang pero sa murang edad, 2 o 4 ito na lumalaki na nagiging isang solidong buto, walang natitirang seam sa pagitan. Mula sa mga piraso, mabubuo ito na ganito at ang sphenoid bone. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang bumubuo sa cranial na bahagi ng bungong ito. Interesado tayo sa facial na bahagi, meron din tayong mga buto dito. Hindi natin pinapansin ito sa ngayon. At ang mga buto na ito ay konektado sa pamamagitan ng mga seams. Ito ang mga estruktura nito. Narito makikita mo, maaari mo ring pansinin ang mga ito. Narito, matatagpuan ang mga piraso na ito. Hindi ito isang uri ng depekto. Yung of Twinbos twist, magkakakabit sa pamamagitan ng mga tahing ito. At hanggang ngayon ay patuloy ang mga diskusyon. Sa pagitan ng iba't ibang direksyon, may mga osteopath. May mga manual na therapist at sila ay palaging nakikipagtalo sa isa't isa. Ang mga orthodox na manual na therapist na nasa trauma at orthopedics ay tumatawas sa ideya na ang mga osteopath ay nagpapahayag na ang mga buto ng skull ay gumagalaw.
Ang buong osteopathy ay orihinal na nagmula sa Amerika at ang unang teorya na naghiwalay sa osteopathy mula sa chiropractic. Ang chiropractic ay nagmula sa amin dito, Russia. Manual na terapiya, ngunit hindi sapat na na-develop. May average na medical na edukasyon o wala nito. Lumitaw ito noong ika-19 na siglo. Sila ay nag-engage doon sa lahat ng ito. At AMG isa sa kanila ay nagkaroon ng ideya na ang mga buto ng bungo ay maaaring gumalaw din. Mula rito, binuo niya ang kanyang teorya. Sinimulan niyang i-develop ang osteopathy. Ngunit hindi siya sapat na edukado. Ngunit mayroon siyang magagandang genes sa aspeto na ang kanyang ama ay isang leader ng isang simbahan at ginamit niya ang mga kasanayang ito at nagawang ikalat ito bilang isang doktrina sa mga tao. Ngunit pagkatapos ay dumating ang osteopathy sa Europa, kung saan ang mas edukadong mga tao ay naunawaan ito bilang isang agham. At sa wakas noong ika-14 o ika-15 na siglo sa ating Russian Federation, kinilala rin sila bilang mga doktor, ngayon na mayroon na silang mga diploma. Ang mga osteopath na doktor ay nagpapagaling na rin ng mga tao. Hindi tulad noon, hindi malinaw kung sino sila. Kaya, sa pangkalahatan, sinasabi nila na ang skull bone ay gumagalaw. Meron ding mga manual na therapist na gumagamit ng mga technique na ito at meron ding mga hindi gumagamit. Mayroon ding mga nagsagawa ng iba't ibang eksperimento na nagsasabi, tignan mo, ang matigas na shell ng utak ay hindi maaaring ma-stretch. Hindi tayo interesado sa mga argumento na ito. Hayaan natin silang mag-ayos sa kanilang sarili. Ang pinakamahalaga sa para sa atin ay ang ating utak ay gumagana tulad ng isang chess computer, tulad ng calculator ng isang accountant. Hindi tayo nakikisali sa pagtatalo nila. Ginagamit lang natin ang mga paraan na gumagana, oo, tama iyon. Sa katunayan, upang hindi ma-distract mula sa panonood ng video, kung sino ang hindi nakapaglagay ng ilang komento, maglagay tayo ng 3 o 4 na likes sa hinaharap. Baka sa susunod na video ay mapalampas mo na ito. Sino pa ang hindi nakapag-subscribe, hindi ito nakakahiya. Ang panonood ng walang subscription ay illegal hanggang ngayon. Manood ka agad, mag-subscribe. Ilang beses din natin pinag-subscribe ang ating asawa at mga anak. Salamat sa inyo. Sasabihin nila na ikaw ay isang tubig kapag hindi ka na makalakad. Kaya nagsimula tayo ng kaunti. Magpatuloy tayo. Kapag kami ay lumaki kasama mo sa pagkabata, maaari siyang mabuo sa amin na hindi pantay. Sa pangkalahatan, walang pantay na tao sa kalikasan. Marahil sila ay umiiral, ngunit bilang karaniwan ay hindi sila umiiral. At ang kanan at kaliwang bahagi ay karaniwang magkaiba. Ang load ay iba sa kanan at kaliwa, ngunit mayroong isang pinapayagang limitasyon. Maaari kang maging hindi pantay, ngunit hanggang sa isang tiyak na limitasyon, dapat mong malaman ang iyong sarili, huwag maging sobrang hindi pantay. Ngunit huwag maging sobrang pantay. Huwag mong abutin ito, ibig sabihin, dapat mong balansehin sa loob ng mga tiyak na hangganan tulad ng isang rider sa hangin. Kinokontrol ang daloy ng ulan at mga kaibigan, at ang scoliosis, walang nagtatalo sa kung paano nababago ng scoliosis ang hugis ng ribs dahil sa iba't ibang tensyon ng kalamnan. Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, sa isang panig, ang aking mga oblique ay na-strain, sa halimbawa. Ang mga ribs ay nagbabago ng hugis depende sa lakas ng tensyon. Gumagalaw ang mga bony outgrow. Ganito rin ang mangyayari sa mga buto ng bungo. Kung mayroon kang mga kalamnan sa iyong kabataan, mga kalamnan talaga, ibig sabihin may iba't ibang teorya tungkol sa mga nakakaapekto sa hugis ng bungo. Ano ang mga nakakaapekto sa paggalaw ng bungo? Pero ang mas katotohanan, hindi katang-isip sabihin natin nasa realidad, ay ang mga kalamnan na ito ay ang makakaapekto sa posisyon ng bungo, sa hugis ng bungo, sa tensyon ng supraorbital ridge, kasama ito. Dahil ang tensyon ng supraorbital ridge ay iba sa kaliwa. Ito ay maaaring bumuo ng hindi pantay na bony growth sa iyo. Ganito rin ang mangyayari sa mga buto ng bungo. Ang pangunahing nakakaapekto sa posisyon ng mga buto ng bungo, sa hugis ng mismong bungo, ay ang dalawang pangunahin na aayusin natin kasama mo. Ito ay ang sternocleidomastoid muscle. Ito ay malakas na kalamnan. Ito ay nagmumula at nagtatapos sa mastoid process ng temporal bone. Ang trapezius o neck extensor ay hindi 2 o 3 kalamnan. Ang magiging interesante sa atin ngayon ay ang sternocleidomastoid muscle.
Simulan natin sa kalamnang ito. Dahil ito ang kalamnan na hindi mabuti ang pagganap sa halos lahat ng tao na hindi ito sinanay sa isang partikular na paraan. Karaniwan, ang dalawang kalamnang ito ay hindi ganong na-develop, ngunit ang isa ay mas malala kaysa sa isa pa. Ang kondisyon ng kalamnang ito ay direktang nakakaapekto sa kalagayan ng carotid artery. Maaari rin itong makaapekto sa daloy ng dugo, daloy ng lymph, sa pag-stable ng cervical section, at sa pandinig dahil ito ay nakakabit sa mastoid bone at mas mabuti na ito ay nasa mabuting kondisyon kaysa sa masama sa mastoid sa ibaba ng temporomandibular joint. Malaki ang epekto ng kalamnang ito. Kaya mga kaibigan, ito ang tinatawag nating SIM. Ang mga lugar kung saan nagdudugtong ang dalawang magkakatabing buto ng bungo. Ang occipital bone ay nasa likod. Ang dalawang parietal bones sa gilid. Ang temporal bone, ang frontal bone sa harap. Sa pagitan ng bawat buto ay mayroong seams. Ito ang sphenoid bone. Ito ang wings ng sphenoid bone. Mapapansin natin ito at aayusin natin ang mga seam na ito. Kailangan ninyong hanapin ang projection ng mga seam na ito sa inyong ulo. Malamang ay hindi ninyo ito maramdaman, huwag ninyong subukang damhin ito. Ngunit maaaring may mga protrusyon na maaaring mapansin ninyo kung ang inyong ulo ay hindi ganap na pantay. Mas madali na hanapin ang seam na ito sa gitna ng dalawang parietal bones. Ito ay matatagpuan sa gitna ng iyong ulo o malapit sa kung saan ang sentro ng iyong ulo. Kung paano mo ito iniisip, ilagay mo ang iyong mga kamay sa gitna ng iyong ulo agad. Ilagay ang dalawang kamay sa magkabilang panig at dumaan ka diretso sa siam na ito. Kailangan mong hanapin ang mga masakit na bahagi sa siam na ito at imasahe ito. Walang nakakatakot na mangyayari kung konti kang magkakamali sa kanan o kaliwa. Pero kapag dumaan ka sa gitna ng ulo, karaniwan ang linyang ito ay medyo mas malalim kaysa sa buto mismo. Medyo pumasok doon at maaaring makahanap ka ng mga ganitong parte sa iyong ulo. Kailangan mong hanapin ang mga masakit na bahagi ng balat ng iyong ulo habang dumaan sa linyang ito. Hanapin at magpatuloy lang. Pindutin at diinan ang parteng ito. Gumawa ng pressure tapos konting usad pa, usad pa. Gumawa ng konting galaw sa isang direksyon o sa kabilang direksyon. Stiros ka marito mo ring mapansin na sa ilang partikular na bahagi, ang balat ng ulo ay hindi magandang gumalaw. Ibig sabihin, ang kailangan mong hanapin ang seam na ito. Hanapin ang mga masakit na bahagi at pagkatapos sa ikalawang hakbang, magsisimula ka ulit at ngayon magsisimula ka ng gumalaw sa balat papunta sa kanan at kaliwa. Inumaring manangyari na sa isang direksyon, ito ay maayos gumalaw, sa kabilang direksyon hindi ito na maayos. Kung hindi ka nakakaramdam ng anuman, kung ang iyong mga daliri ay makapal, kunin mo lang at ilipat ang balat sa kanan, sa isang direksyon, sa kabilang direksyon, ngunit sa paraang hindi ka makakasira ng anuman. Ang iyong buhok ay nananatili sa lugar upang hindi mo masira ang iyong mga hair follicles sa ganitong pagkilos. Ilipat mo sa isang direksyon, sa kabilang direksyon. Pagkatapos ay gagawin mo rin ang parehong bagay na ngayon ay pataas pababa, pasulong paatras. Gamitin at ipirmi ang iyong mga daliri dito sa lugar ng siyam. Ilagay at gumawa ng kilos ngayon na pasulong paatras, pataas pababa sa pangkalahatan. Depende na sa kung saan ka nakaposisyon. Daanan mo ang seam. Igalaw ang iyong mga daliri pasulong paatras. Pansinin mo kung saang bahagi ang balat mo ay hindi maayos ang paggalaw. Sa bahaging ito ay tumigil ka ng mas matagal mong galawin. Ganito mo daanan ang buong seam. Na-workout na natin ang isang seam. Ang parehong prinsipyo tulad ng inaakala mo ay naaangkop sa lahat ng iba pa. Ang pangalawang seam na ating sasalain ay ganito, kumbaga, ito ang seam sa pagitan ng mastoid bone, temporal bone. At bahagyang dito ay ang mataas na buto ay ating makokontrol. Gamit ang dalawang daliri ay hanapin ang projection ng seam. Magiging parang ganito, halimbawa, i-orient ang iyong sarili, pati ang iyong earlobe. Iyon ang bahagi na pinaka-naka-indent ay maaaring karaniwan dito. Sa ito ba may saniging na protrusion sa mastoid bone? Sa iba ito ay mas malinaw,
Sa iba ito ay mas malabo sa mismong mastoid bone. Dito. Ito ay maliit. Dito sa buto na ito. Dito ito ay mas malaki. Kaya ito rin ay depende sa kung gaano na-develop ang kalamnan at fascia sa leeg. Ito ay magiging ganitong bugol na may iba't ibang laki at mula rito, ito, matatagpuan mo sa mastoid. At mula rito ay maaari kang gumalaw papunta sa gitna at matatagpuan mo ang bahagi kung saan ang iyong mga daliri ay bahagyang lulubog sa loob at magpapatuloy, ngunit hindi masyadong malalim. At mula sa bahaging ito, pupunta ka sa kanan-kaliwa at pareho ang kailangan mong gawin. Una, mahanap ang mga bahaging masakit. Kailangan mo itong diinan. At ang pangalawa ay ito. Nasa axis ka na mismo ng seam. Simulan mong ilipat ang iyong balat sa isang panig, hindi sa kanan-kaliwa. Ito ay magiging bahagyang diagonal at pataas pababa. Gagawa ka ng kilos, ibig sabihin walang nakakatakot dito, hindi kinakailangan na eksakto sundin ang mga anggulo. Maapektuhan mo rin ang dry helmet, tinatanggal mo rin ang mga spike. Kung meron, ibig sabihin, kung minsan, halimbawa, nabangga ang ulo, posible rin na may mga lugar na nabuo doon. Pagkatapos ng pagkabuo ng hematoma subcutaneous, kung saan ang iyong balat ay pantay. Balat, subcutaneous cell, tendon helmet, nagsasama-sama sila. At hindi ito magdudulot ng problema sa iyo, hindi siyempre sa pagtatrabaho ng utak, ngunit maaaring magdulot ng iba't ibang mga tensyon sa fascia. At ito ay maaaring maging sanhi ng mga pananakit ng ulo na hindi konektado sa supply ng dugo, ngunit sa ganitong paraan ay maaari rin silang maalis ng maayos. Ibig sabihin ang kailangan mong gawin ay gamitin ang tatlong paraan na ito upang i-workout ang mga seam na ito ngayon. Ang unang paraan, didiinan mo, pananatilihin. Uulitin ko muli para sa mga hindi nakakaintindi. Sa ikalawang pagkakataon, uulitin ko sa ikatlong pagkakataon. Ang pangalawang paraan ay gumagalaw ka sa direksyon ng seam. At ang pangalawa at sa madaling salita, ang susunod, ito ay kapantay ng seam. Minamasahe natin ang seam ng bungo gamit ang ating mga kamay. At tulad ng ating napag-usapan, malaki ang kahalagahan sa pagbuo ng kabuuang hugis ng bungo. Ito ay mula pa noong kabataan. At sa pamamagitan ng hugis ng bungo, maaari nating masabi kung anong mga kalamnan ang hindi gumana sa isang tao sa panahon na siya ay lumalaki. Kung aling mga kalamnan ang nakaranas ng malaking stress, kaya sa ganitong paraan maaari rin nating masabi na kung ang iyong kabataan ay lumipas nang walang anumang nakakatakot na nangyari, ang iyong mga kalamnan bilang karaniwan ay tiyak na mananatiling katulad ng kung ano sila noong ikaw ay bata, hindi masyadong maganda. Sa madaling salita, naintindihan natin ang kahalagahan. Ngayon, gagawin natin ito. Tingnan mo, ang galaw ay magiging ganito. Para sa mga may sobrang bigat na ulo para sa kalamnang ito, ito ang unang bersyon ng ehersisyo. Humiga ng nakatihaya. Ilingon mo ang iyong ulo halimbawa sa kaliwa, tama ba? Ngunit hindi mo ililingon hanggang sa dulo, halimbawa, tinatayang 45 degrees lamang. At mula sa posisyong ito, sisimulan mong itaas ang iyong ulo. Itataas mo at ibababa. Kung nahihirapan ka, lubos mong ibaba ang iyong ulo. Kung hindi masyadong mahirap, huwag mo ibababa ang iyong ulo hanggang sa dulo. At dito, gagawin mo ang kilos na ito hanggang sa mapagod ka. Ang unang approach mo ay maaaring makagawa ka ng hanggang 50 ulit o maaaring 20. Ang ikalawa ay magiging kaunti lang. Pagkatapos, ilingon mo ang iyong ulo, pareho lang sa kabilang panig. Ito ay para sa mga may napakahinang kalamnan, agad na 2 kalamnan. Ito ang paraan ng pagtaas ng ulo. Hindi inirekomenda na sanayin dahil madalas silang magkaiba, kanan-kaliwa. Para sa mga may hindi gaanong mahinang kalamnan, upang makayanan ang bigat ng ulo o pagkatapos ng ilang panahon mula nang ginawa mo ito, maaari mong gawing mas komplikado. Tingnan ang kilos. Ilalagay mo ang kamay mo tulad nito, ngunit hindi mo ididiin ang kamay mo sa iyong ulo. Ilagay ang kamay mo sa taas ng iyong tenga. At gawin mo ang kilos patungo sa iyong siko. Hindi ito ang ehersisyo na ibinibigay sa atin sa mga klinika, sa mga papel na ipinapamigay, na nagtuturo sa atin na pindutin dito, pindutin doon, pindutin dito. Ito ay ibang ehersisyo, ganap na iba. Ilagay lang ang kamay, hindi mo didiinan, ididikit mo lang. Dito, ang bigat ng iyong kamay ay sapat na. Ilingon ang ulo,
Ilagay ang kamay at ang pressure ng kilos ay ganap na patungo sa direksyon ng siko at magiging mas mahirap itong gawin kapag hindi gumamit ng kamay dahil dito ay mayroon kang load hindi lamang sa pagkilos pataas ngunit pati na rin sa pabalik na kilos at sa ganitong paraan, gagawin mo rin ang kilos. Ibig sabihin, sa prinsipyo, maaari mong gawin ito hanggang sa ikaw ay mapagod. Mula sa isang panig at sa kabilang panig, sa ganitong paraan mo sinasanay ang pectoral clavicular scapular muscle. Ang bilis ng ehersisyo ay medyo mabilis. Ibig sabihin, dahan-dahan. Hindi mo kailangang gawin itong ehersisyo. Sa ehersisyong ito, dahil ang pangunahing kahulugan ay mag-pump ng dugo sa kalamnang ito. Upang ito ay dumating doon sa wakas dahil sa praktikal na sa buhay, ito ay hindi nakakakuha ng anumang load. Sa ganitong paraan, sa mga ehersisyong ito ay sinimulan natin ang pagpapabuti ng ating utak. Kaya mga kaibigan, binabati ko ang mga nanood hanggang sa dulo at makinig sa pagpapatuloy ng kwento. Ito ay konektado sa ating mga buto ng bungo, di ba? Ano ang dapat gawin? Sa kabuuan, wala talagang nakatulong. Ang pagtatapos ng buhay sa pamamagitan ng pagpapakamatay ang kinailangang gawin. At sa kabuuan, naisip ni Lyudmila na hindi siya dapat magpakamatay sa bahay. Nagpunta siya sa ibang lugar. Nagpunta sila sa sanatorium. Sa kabuuan, hindi sa sanatorium. Mayroon silang isang regular na paggamot. Hindi rin malinaw. Nagtipon ang mga propeso. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi namin alam sa kabuuan ang sinasabi nila. Ngunit naisip niya, sige na nga, sa kabuuan, sa susunod na buhay makikita ko, tatapusin ko na sa buhay na ito. At binuksan niya ang bintana at biglang tumalon. Ngunit hindi niya napansin na may balkonahe pa roon. At pumalo ang kanyang muka, boom, bumagsak. Bumagsak ng patayo, pahalang, sa sahig, direkta sa ilong. Ito ang lahat na nagpabasag sa kanyang mga mata. Bumukas ang lahat. Nakakakita na siya. Ang tanging karapat-dapat sa militar na serbisyo, nangyari ang lahat, walang nakakaintindi. Ngunit pagkatapos ay dumating sa konklusyon na nang siya ay nabagok ang kanyang noo, may nangyari sa buto sa kanyang bungo. Lalo na sa mga buto ng kanyang bungo at nang siya ay nabangga mula sa kabilang panig, may nangyari sa kanya muli sa mga buto ng kanyang bungo. Kaya dumating sila sa konklusyon na nagkaroon ng kompresyon sa mga suture ng bungo at ito ay direktang nakakaapekto sa utak sa isang paraan. At nang siya ay nabangga mula sa kabilang panig, ito ay kompresyon. Siya ay kusang gumaling. Nangyayari ang mga ganong himala, mga mahal kong kaibigan. Kaya, mga kaibigan, nag-e-ensayo tayo, naglalaro ng sports, tumutulong sa mga magulang, naglalagay ng mga likes, nag-iiwan ng mga komento. Huwag kalimutan. Hanggang sa mga bagong broadcast.